Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po mga kababayan ko. So, magkakaroon tayo, hindi naman tayo debunking ang gagawin natin ngayon. Magkakaroon tayo ng analysis dito sa channel ng dalawang higanting ghost hunter sa Mindanao. Si Kuya Red, tsaka si Donsky. May magagalit na naman sa akin yan, di ba? Pero ano lang, obserbahan lang naman natin yung channel, no? Wala tayong de-debunkin dito, men. Tingnan natin yung ano, yung downfall ng channel nitong dalawang to. 'Di ba? Kung masakit sa pandinig nyo na marinig yung mga sasabihin ko dito, okay lang naman na ano, na i-challenge nyo, no? Hindi ko kayo dinidiscourage na wag manood dahil ano nyo yun, kalayaan nyo yun. Katulad din naman ako, kahit ayaw ko sa mga videos nito, pinapanood ko rin eh. Di ba? Kaya lang, kakayanin ko talagang panoorin. Hindi ako magbabase na yung magko-comment lang ng walang kwenta. Kasi minsan na-feel ko pagka nagko-content ako dito, tapos ayaw na ayaw nyo, dadaanin nyo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay eh. Yung tanggalin mo ang maskara mo, 'di ba? Yung mga ganun level na sana china-challenge yung sinasabi ko dito. 'Di ba? Partially gusto ko yung ginawa ni Sir Nicholas French nung nandoon siya sa premiere ko ng sa premiere ko ng yung Bobong Panatiko, 'di ba? Ang nangyayari, palaging binabalik sa yung sinasabi ko doon sa video, binabalik sa akin ni Sir Nicholas French. 'Di ba katulad doon sa iyo, 16,000 subscribers ka lang. Pero nanonood lang sa iyo ngayon 50. Doon sa premiere kasi hindi mo kasi pwedeng relyan yung data noon eh. Kasi maaring doon sa premiere kasi na yon, kasi ang sinasabi ni Sir Nicholas French, ano daw, 16,000 daw ang subscribers ko, pero nanonood lang sa akin sa premiere, umaabot lang daw ng 100 plus. Invalid yon. Kasi maybe yung 16,000 na yon ay tulog pa yung iba, may trabaho yung iba, di ba? Hindi pa nakakapagbukas ng YouTube nila. Pwede mong pagbasehin yung pag after 3 days na yung data ng mga nanood. Di ba? Hindi lang naman sa premiere napapanood ang video ko eh. After nung premiere, naka-publish pa rin naman yan. 'Di ba? May mga dahilan kung bakit hindi sila naka-attend doon sa mismong premiere ko. Kaya invalid na gamitin mo yung data na yon versus sa subscribers ko. Pangalawa, let's say ibabase mo na ngayon yung views ko doon sa ko. I-pull down natin yung channel ko. So 16,000 i-estimate ko na 16,000 ang subscribers ko. Ang average views ko, kung makikita nyo dito, 'di ba? After niya maka 3 days may 1.9k, 1.1, 1.8k, 'di ba? Bibihira nga ako maka 2,000 eh. 1.5k, less than 1,000. Gawin na natin average 1.5k kada ang average na nanonood sa akin. Kasi yan ang average naman talaga eh. May 1.8k, 1.5k, 1.1, 'di ba? And then pag yung mga lumang videos pa, minsan nakakaabot din naman ng 2,000. Ayan 2,000, 'di ba? 2.5k. Pero sa conservative side na 1.5k average views ng videos ko. Then 16,000 ang subscribers. Ang unang sasabihin ko, hindi mo pwedeng i-credit lahat diyan sa 16,000 ang manonood sa akin ngayon. Kasi ako ay nanggaling sa ibang topic noon pa. Ang unang topic ko si FLM community. Then Don Chiuto, kilala si Don Chiuto, yung scammer ng copies. 'Yon. So dun sa mga nag-gather kong subscribers doon sa mga content ko na yun before. Bago ako pumasok sa ghost hunting, I believe 8,000 lang ang
subscribers ko dati. 'Di ba? Then nung nag-ghost hunting ako, nag-back to zero ako eh. May pangilan-ngilan na naging loyal sa akin katulad nila Sir GC, sino pa ba? Sir Glenn Kabangbang, Sir Bax Ayan. Pangilan-ngilan na lang eh. Yung mga naiwan sa akin eh. Mabibilang na lang sa daliri eh. Kasi dati noon, marami-rami din ang views ko kay FLM noon nung kino-content ko siya. So, nag-start ako sa ghost hunting community, 8,000 ang subscribers ko. So, kung yung nag-gather ko, naipon kong 8,000, totally sa ghost hunting, actually yung pagdating nga sa ghost hunting, hindi pa purong ghost hunting yan, men eh. May mga ibang reaction videos pa ako dito eh. May political pa pala ako na content before. So, hindi naman ang interest nung nanonood sa akin, interest ng mga nanonood sa akin ngayon. O, as a conservative estimate na lang. Nag-start ako sa ghost hunting community, 8,000 ang subscribers ko. Then sa ghost hunting community, nakagather ako ng 8,000 subscribers dahil 16,000 eh. 'Di ba? 8,000 ako nag-start. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 8,000 subscribers ang nag-gather ko sa ghost hunting community. To be fair, paiba-iba pa rin ang topic ko dyan. Hindi lang puro sila Kuya Red, sila meron din akong KMJS dyan, meron pa akong Diwata dyan, may pasundot-sundot ako na ibang topic dyan eh. Diba? Hindi talagang purong ghost hunting community. Pero let's say, sabihin na natin purong ghost hunting community. Puro ghost hunter ang tinatopic ko. Just bagong acquire ko na 8,000 subscribers. So, compute natin 8,000. Ay, no. Ang average views ko ay 1,500. 1,500. Then, ang subscribers ko ay 16,000. Kung i-calculate mo yan, mga men, ang percentage ng nanonood sa akin ay 9.38%. Tama? Diba? Ano na yan? Binigay ko na lahat yan. Kahit pa iba-iba yung topic ko, sinama ko na rin sa ghost hunting community. 9.38%. Yan ang nanonood. I know, but 16,000. Sorry. 8,000 lang pala. Sorry. Kaya ako sinabing 8,000 dahil doon ako nag-start sa ghost hunting community. Hindi pala 6,000. Diba? 18.75%. Yan ang nanonood sa akin. Out of 8,000 subscribers na nakuha ko sa ghost hunting community. Tama? 20%, almost 20% ay nanonood sa subscribers ko. Estimate. Diba? Ngayon, punta tayo kay Sardonsky. Na si Sardonsky, hindi nagbago ng topic to eh. Mula, kahit nga yung brum-brum niya, yung paikot-ikot niya, yung road trip niya, may thumbnail pa rin ng multo men eh. So, talagang ang anchor ni Donsky tungkol sa kababalaghan. Yan. Just imagine, ang average views nito, di ba? Ayan nga, 1 month ago, 6.8K pa rin ang views. 4.4K, 9.1K, may 19K may 14K din naman. Pero pangilan-ngilan na lang yung 19K, 14K, di ba? 12K. O let's say ang average views ni Sardonsky 10,000. 10,000, 'di ba? Tingnan natin percentage na 300,000 308K ang subscribers niya. So, ang subscribers niya 308,000. Then ang average na nanonood sa kanya ay let's say 15,000. Kahit minsan hindi pa siya umabot ng 10,000. Pero magiging na tayo mapagbigay. 15,000 average. Kung i-calculate mo yan, 4.87% na lang ang nanonood sa kanya out of 308K subscribers. Tandaan mo never siya nagbago ng content niya. From the beginning, ghost hunting pa rin siya hanggang ngayon, ghost hunting pa rin. Nakita nyo, 4.87%. Kaya kung ikukumpara mo sa akin yan, ako, almost 20% ang nanonood sa akin.
Gets nyo, mga men? Mas maraming subscribers ko ang nanonood sa akin kaysa sa kanya. Talo ko pa rin siya. O let's say, gawin mong 16, kahit yung kabuuan na nga lang na subscribe. Tandaan nyo 4.87% lang ang nanonood kay Donsky. Tapos itong, let's say sa akin, 1,500, buong 16,000. Buong 16,000 i-calculate natin. 10% pa rin ang nanonood sa akin or 9% pa rin. Talo ko pa rin siya. 'Di ba? Kasi yung nanonood sa akin, mas mataas pa rin sa subscribers niya. Ibig sabihin, ramdam mo kung paano siya iniwan ng 308k na to. Doon na lang siya nagkakaroon ng views doon sa mga pangilan-ngilan. 'Di ba? Ang baba nito, men. Okay, Kuya Red naman, ito naman, ang average views si Kuya Red, let's say, medyo si Kuya Red kasi kung ikukumpara kay Sir Donsky, medyo may sense naman ang vlog ni Kuya Red kasi si Kuya Red, hindi ko sinasabing bobo si Sir Donsky, Dahil kung bobo yan, hindi naman makakagawa ng script yan na ganyan, di ba? Medyo may lang si Kuya Red, medyo mas may sense ang logic ng video ni Kuya Red. Kasi si Kuya Red talagang matalino Kung papanoorin mo yung videos ni Kuya Red, matalino si Kuya Red kumpara kay Sir Donsky. Hindi ko sinasabing bobo si Donsky. 'Di ba? Nagkataon lang na medyo may art yung pagsasalita ni Kuya Red. Tingnan mo, nakikita ko dito 1 month ago ang data na kukunin natin. Nakaka 30,000 siya pasunod. Let's say 25,000 ang average views ni Kuya Red. 25,000. 'Di ba? Ang subscribers ni Kuya Red ay 380,000. Tapos ang average views niya ay 25,000. So, ilang percentage ng 380,000 sa kanya nanood? 6.58%. Let's say 7% lang. 'Di ba? Talo ko pa rin sila parehas kung versus subscribers ang views. Mas marami pa rin yung loyal sa akin. 'Di ba? Kung mapapansin niyo, men, itong dalawan to, hindi nagbago ng content to from the very beginning. Ganun ang content nila 'Di ba? Now, itatackle natin, ano ba yung pagkukulang nitong mga to dito sa videos nila. I-set aside muna natin yung pagiging peke, no? Yung peke given naman na yun 'di ba? Pero actually, malaking factor din yung pamimake Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, mga men, yung mga nagsasabi na alam na nilang peke, most of them mga mga capping out na lang yun Palusot na lang ng mga viewers yon yung sinasabi nila na alam na namin peke yan, alam na no. I don't believe I don't believe na once in your life nung pinanood nyo to alam nyo na agad na peke. Hindi ako naniniwala. Maybe true yung maliit na percentage lang. 'Di ba? Pero ikaw, halimbawa may pinanood ka tapos unang panood mo alam mo na agad na peke. Gaganahan ka pa bang manood sa susunod? Kasi I do believe kaya pinanood itong mga to dahil do sa thrill na binibigay ng video nila Kaya never na naging makatwiran. Biro mo 5 months ago, 11k pa lang yung nanood, 'di ba? May mali na talagang nangyayari dito sa videos nyo. Si Donsky din 5 months ago. Ayan 3 months ago nga ito si Sir Donsky, 7,000 lang nanood 'Di ba? Ano ba yung mali dito sa videos na itong mga to, men? Unang-una, yung magic ng pagiging paranormal ng videos nyo wala na talaga 'Di
'Di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, hindi ako naniniwala na yung mga sinasabi ng mga supporters nyo na alam na naming fake, alam na no. Nag-subscribers kayo dito dahil akala nyo totoo. Huwag nyo lukuhin na sarili nyo, men. Sige, kahit panindigan nyo sa akin dyan sa comment section dyan sa baba na sasabihin nyo sa amin na alam na naming fake, niluloko nyo na lang ang sarili nyo nun. Napasubscribe kayo dyan dahil gustong-gusto nyo ng topic na paranormal eh. Tsaka never na naging makatwira na ito ay ikumpara nyo sa pelikula. Sa totoo lang. Kasi yung pelikula, men, kahit na alam mong peke, yun talagang pinagkakaabalahan yung pinagkakaabalahan yung storytelling eh. Tsaka, kaya kayo naiinggan yung manood sa movie. Dahil may sense yung storytelling tsaka yung special effects ng pinapanood nyo. Pero itong mga to, men, for example, huhugot tayo dito kay Kuya Red. Kasi yung katwiran na para lang kami nanonood ng pelikula, I don't know kung saan yun nahugot yun, Feeling ko na lang yun palusot nyo na lang yun eh. 'Di ba? Kasi pag manonood kayo ng pelikula kasi, kailangan magkaroon kayo ng suspension of disbelief. Paano matitrigger yung suspension of disbelief? Dahil magaling umarte yung artista, maganda ang visual effects. Yan yung nakakapag-trigger nun eh. Pero ito, men, kung papanoorin mo tong mga videos ni Kuya Red, may makikita siyang white lady dyan. 'Di ba? Asan na ba yung white lady mo dito, Kuya Red? Kung yung nakikita, yung binibilog-bilugan niya na yan, na tela. Kung sa unang panonood mo ay tela, 'di ba? Hindi matitrigger ang suspension of disbelief mo dito, men eh. 'Di ba? Kaya alam nyo, palusot nyo na lang yun. Alam namin peke. Nanonood lang kami kasi nag-e-enjoy kami. No, nag-enjoy kayo dyan dahil inaakala nyo totoo to. 'Di ba? Ngayon, ipipilit nyo pa rin, sige, bahala kayo. Basta ako, hindi na ako yung niloloko nyo. Sarili nyo na. Kasi kung mababasa mo yung yung mga comments dito, 'di ba? Most of them naniniwala eh. Kasi kung ang katwiran nyo dito, kung ang katwiran nyo dito ay parang nanonood ng pelikula, may mga magko-comment dito na ang galing naman ng istorya mo, Kuya Red. May nagko-comment na gano'n, kaya lang sarcastic na. Sarcasm na yung imamak niya na si Kuya Red, pero yung seryoso na nagandahan kami sa presentation mo, Kuya Red. Pero yung mga yung mga nagko-comment dito katulad dito, ingat ka idol, baka masaniban ka dyan. Naniniwala eh. Diba? Naniniwala, men eh. Yung mga sinasabi nyo na na alam na namin ay pelikula yan, or naniniwala doon sa comments eh. Diba? Kaya wag nyo kaming bubulshitin na parang pelikula lamang. 'Di ba? Yun ang hindi nyo pwedeng anuhin sa sarili nyo, i-deny. 'Di ba? So kung ang katwiran nyo, uulitin ko, kung ang katwiran nyo parang nanonood ng pelikula, bakit pabagsak ang views nito? Hindi na ba maganda ang pelikula nito ni Kuya Red? But yan na lang ang nanonood dyan. Ibig sabihin, 'di ba? Nilalamon nyo na rin yung sinabi nyo na parang pelikula. Kasi yung pelikula, walang gumagawa ng ganitong pelikula. Now, doon naman tayo, doon naman tayo sa ano ba yung mali dito sa ginagawa nito mga to?
nagkakaroon kasi ng fatigue ang mga tao dun sa paulit-ulit na nangyayari. Yang paulit-ulit na yan, sinasabi din sa akin ni Sir Nicolas French yan eh. Yung nag-comment sa akin. Eh bakit ikaw bungo, paulit-ulit ka rin? Eh paulit-ulit din sila eh. Sila lang ba ang pwede magpaulit-ulit? Di ako din. Kahit yung mismong yung mga mismo nanonood sa akin, naiinis na rin sa akin. Sabi ko na, Kuya Red na naman. Kaya nga si Sir Riv eh. Minsan nagpipim sa akin, content mo si Red na naman, si Donsky. Hindi, ayoko talagang bitawan to mga to. 'Di ba? Ayoko talagang bitawan to. Kasi nararamdaman ko na yung malapit na yung pag-amin nitong dalawang to eh. Kasi pagka nalingat ka diyan, tamo nangyari si 88 no. Sabagay si 88 patay na rin ang channel eh. Tingnan nga natin yung channel ni 88. Ghost Hunter 88. Binitawan ko to si 88 eh, pero tingnan niyo yung average views niya. So, si 88 ay may 144k subscribers. Tingnan nga natin percentage. 144,000 subscribers si 88. Average views. Ito kay 88 kasi, ang problema naman nito, hindi nag-i-improve yung quality ng videos niya. Kaya tuloy ang views niya, tanginang yan, tinan mo, 2.6. Biruin mo, ang nanonood, kahit dati nun, ang pang-akit nito, yung kumakanta yung duwende niya, di ba? Si Linyo. Pero average views niyo, 2.5k. 2.5k, ilang percentage ng 144,000 yon? 2,500. 1.74% na lang ang nanonood kay 88. Ito bagsak na talaga yung channel nito. Kasi ang problem naman kasi dito kay 88, tinawa, yung latest video ni 88 ha, i-open natin. So ganito ang quality ng ng video ni 88 sa bandang gitna tayo para makita nyo. Basta tayo mag-play. Di ba? Ganyan ang quality ng video niya. Then kung isa-search mo yung oldest video ni 88, parang hindi nagbago yung Hindi nagbago yung quality nung video niya Ganyan pa rin Same pa rin, malabo pa rin, tapos yung narration din at 10 minutes lagi ang video. Kapag ganyan na walang katulad dito may tiyanak, ito yung oldest video niya sa ghost hunting 2 years ago. Ayan tiyanak pa siya nun. Then kung titingnan mo yung newest niya, yung latest niya, ganun pa rin ang quality ng video niya hindi nagbago magalaw pa rin ang camera na malabo-labo pa rin. Di ba, men? Kaya talagang darating yung tapos araw-araw pang araw-araw pang mag-upload. 'Di ba? Magkakaroon ng fatigue yung tao 'Di ba? Okay lang sana kung araw-araw kang mag-upload. Pero parang TV Patrol na may iba-iba kang content. 'Di ba? Halimbawa, this time ang pag-uusapan natin ay ako ay mamamalengke. Then kinabukasan, tayo naman po ay magtatanim ng palay. Di ba? I mean, may bagong susundan sa'yo. Pero ito ghost hunting hanggang... Tapos, lahat ng storyline ni 88 walang na-resolve. Ito, tangina, pinatay niya na si Linyo. Tignan mo, Duwende Linyo patay na sa panaginip ko. 1.9k ang nanood, tapos binuhay uli ni 88 5 days ago. Ganun pa rin, bagsak pa rin ang views niya. Wala pinatay at binuhay na ni 88 yung duwende niya. Wala, hindi na umiepekto dati. Alam mo, ang ginagawa nito ni 88 nun, pag nararamdaman niya na bumababa ang views niya, pakakantahin niya si Linyo, magi-spike uli ng 50,000 ang views niyan. 60,000. Di ba? Pero ngayon wala namin Kahit anong gawin niya, pinatay niya na si Linyo at binuhay niya pa si Linyo, hindi na talaga 'Di ba? Ito kasi yung problem pagka hindi sustainable yung content mo.
Kasi sanga-sanga na yung magiging kasinungalingan mo dyan eh. Parang dito rin kila Kuya Red. At tandaan nyo, pag paranormal kasi, kung sasaba kayo sa totoong ghost hunting, hindi enough yung 1 hour or 40 minutes dyan sa pag-ghost hunting. Kung mapapanood nyo kasi itong mga videos ni Kuya Red, tuloy-tuloy, walang cut. Yung as in, at dun within those time, let's say average ng shooting nila ay 40 minutes. Doon sa 40 minutes na yun, marami nang mangyayari agad na wala man lang kakat-cut yun ha. Ang ibig ko sabihin cut yung, syempre, di ba? May time kasi na wala naman nangyayari doon sa part na yon, ikakat mo na yon. 'Di ba? Or magshi-shift ka ng angle ng camera. Sila kasi siguro sa tamad na rin nilang mag-edit ng video, mahirap naman kasi talaga 'yon. Naranasan ko 'yun yung pagka may multi-angle yung camera mo. Hahanapin mo pa kasi yung cue nun para idugsong-dugsong mo eh. 'Di ba? Pero ang ganda naman ng quality nun pagka na-i-upload mo. Itong ginagawa nila, isa na nga lang ang camera nila, tuloy-tuloy. Just imagine, every 40 minutes na shoot nila, merong nagpapakita or may nangyayari. 'Di ba? Na hindi na realistic. 'Di ba? Ang tunay na content ng paranormal kasi. Ito yung talagang masasabi mong legit. Mag-a-upload lang mga yan, siguro twice a month lang. Ganon, twice a month. Or minsan nga once a month pa eh. Yung Project Fear niya, every 3 months yung upload eh. 'Di ba? Kasi nga ang mapapanood mo talaga do sa videos nila, quality talaga. Tsaka hindi ganito kabilis ang mga paranormal channel, hindi ganito kabilis mag-a-upload ng videos. Kasi yung mga footage na kukunin mo niyan, aaralin mo pa yan eh. 'Di ba? At may masinsinang editing. Yung ginagawa nitong mga to kasi, katulad niyan, iki-clickbait, a major red flag sa isang ghost hunter pag gumagamit ng thumbnail na ang picture ay kinuha sa Google. 'Di ba? Katulad yung mga ganito, yung may babaeng ganyan na hindi naman yan ang mapapanood mo doon sa videos nila. Kadalasan ganyan min eh. Katulad dito, yung night vision ko na may aswang dito sa gilid. Yan ang madalas na ginagawa din ni Donsky eh. Yung mga ganyan na pag pinanood mo yung videos nila, wala namang ganyan doon sa video. Yung nasa thumbnail nila na ganyan. 'Di ba? Nagkakaroon kasi ng fatigue yung mga nanonood. Alisin na natin na napupunta kasi tayo sa pagiging fake eh. Pero kasi malaking factor kasi yung pagiging fake ng video eh. Yung una, alam mo yung madadala ka na, yung dala yung kalaban, yung let's say, ako first time ko mapapanood ng videos ni Sardonsky. Putangin na, may nakita akong white lady, ang galing. 'Di ba? Then suddenly, uulitin na naman uli yung scenario na yon. Doon na ako makakaramdam. Alisin na natin pati yung Bungo TV kasi hindi naman talaga credit sa akin kung bakit nawala ng viewers to mga to eh. Hindi naman credit sa akin eh. 'Di ba? Sa utak din naman ng tao 'yan eh. Let's say kayo first time mo, hindi ka pa nakakapanood ng video ni Sardonsky kahit kailan. So first time mo itong mapanood, itong video na to, yung naharang siya ng white lady. 'Di ba? Asan na ba 'yan? Ito. Tingnan natin tong part na to. Naka 126k views siya dito dito sa harang na white lady. Dito ba 'yan? So dito, halimbawa, first time ko mapapanood to, Ayan, may white lady nga naman, Ay, sorry, hindi nyo pala nakita. So ito,
May white lady. No? Ang nagiging problem dito, pag naging successful itong video na to, kaya napaghahalata ang peke, inuulit niya uli. Sa paranormal kasi, parang ano yan eh, parang lightning yan eh. Lightning never strike twice. Inuulit niya uli yung success ng video niya. Dito nahahalata na fake eh. Parang ang pinalalabas kasi ni Sardonsky dito, napipredict niya kung kailan lalabas ang ang paranormal. Na never mong mapipredict yan kung kailan lalabas yan. 'Di ba? Naging successful yung video mo na yun, uulitin mo uli yung style na yun. Gagasgasin at gagasgasin nyo. Doon kayo nahahalatang peke na. Pag nag-hit yung isang video nyo na yun, let's say, katulad ng sinabi nung bugok mong supporter, na dapat hindi sinasabi, hindi namin dinadaldal. Yung kung ano yung mali, hindi namin dinadaldal. Kung ililihim nyo yung pamimeke nyo, dapat magkaroon kayo ng style. Yung once lang, sa isang video, dapat sa isang video, kung may white lady kayo, once lang dapat magpapakita yan. Hindi yung mayat-maya nagpapakita, doon kayo nahuhuli eh. Mayat-maya nagpapakita yung multo nyo eh. Ngayang mayat-mayang nagpapakita eh, never nangyari yan sa mga international ghost hunters na na legit. Yung sa isang anggulo magpapakita, di sa isang anggulo magpapakita. Pangalawang nagiging problem nyo, yung pakikipag-collab. Na-discuss ko na to before eh. Diyan sa pakikipag-collab nyo, diyan kayo nahuhuli eh. Pag naging kaaway nyo na yung kakulab nyo, ikakanta na kayo. Di ba? Kaya nga lang, syempre, gusto nyo makasave kasi ng pera or gusto nyong sa hirap nga naman maghanap ng location, Sa hirap maghanap ng location, gusto nyong isahan na lang kayo. Syempre, kailangan pagbayaran nyo yung yung pagiging chipipay nyo. 'Di ba? Magtitiwala kayo sa isa't isa na ganyan. Tapos si Kuya Red cool pa eh. Same style pa rin si Kuya Red. Ang nagugustuhan ko sa napapansin kong bagong style ni Kuya Red, maghahanap yan ng balita based on truth, Halimbawa, may nabalita sa katulad nito yung ban. Dito ako tawa eh. 'Di ba? May van na disgrasya. Andun agad sila. Investigate agad sila doon. At kung ano-ano na agad yung mga readings nila doon sa galing yung kanyang speedometer. Gamit yung speedometer ni Kuya Red. 'Di ba? Pero ang maganda doon sa style ni Kuya Red, fresh. 'Di ba? May solid basis sila na hindi imbento yung istorya. Yung ban na yan na disgrasya, pupunta ni Kuya Red, gagawa na lang nila as they go along, gagawa na lang nila ng istorya doon. Hindi yung marami nagsasabi, marami nagre-request na walang basihan. 'Di ba? Dito gumamit pa si Kuya Red ng CCTV, 'di ba? Yung may engkanto daw. Kahit ba naman na may scientific explanation yung banding ng CCTV, na hindi naman engkanto yon, 'di ba? At least kahit pa paano, may basis sila na na binibigay. 'Di ba? Yun naman ang unique ni Kuya Red, nag-iisip ng fresh. Kaya lang pag walang-wala na talaga, balik na naman uli sa dati. Pag walang location na makuha, sementeryo ang puntahan na itong bugbog sarado sementeryo dito eh. Hindi na kasi pwedeng balikan yung Black Lady House kasi wasak na. 'Di ba? Yung sa naman, yung sa White House, malayo kasi yung White House eh. 'Di ba? At meron na ring not confirm pero parang naaluminigan ko, parang nagalit na yata yung may-ari ng White House din. 'Di ba? So ito, mga kababayan ko,
palaging sementeryo na lang ang babad ni Kuya Red ngayon pag walang-wala na talaga. Wala nang location na mapuntahan. Kasi ang pagko-content ng paranormal, mahirap talaga i-sustain yan. Hindi kasi pwedeng yung unang location na napunta, uulitin mo ulit na uulitin at uulitin at uulitin. Pwede kasi mangyari yon siguro, balikan mo siguro after 3 months. Kasi kung halimbawa, just imagine, pupunta ako ng Diplomat Hotel ngayon. Kinabukasan, Diplomat uli ako. Then susunod, Diplomat uli. Diba? Parang, na. Now, ito namang style ni, at least yung style ni Kuya Red, yung paggamit niya ng mga footage ng balita at footage ng CCTV. At least yun, medyo okay pa. Itong kay Sardonsky, parang nararamdaman ko na yung pagka-desperado na itong style niya na to, Kasi meron ditong scene, yung talagang gumagastos na siya para maingganyo na yung taong manood sa kanya. Which is nakikita ko, hindi naman siya effective na parang sa bagay nilagay mo naman pera. Pag nabasa kasi ng tao yung pera na yan, papanoorin ka Pero dito pathetic itong style mo na to Yung maglalagay ka ng pera diyan, let's say maglalagay ka ng pera diyan sa bote ng soft drinks. Tapos itatapon mo diyan sa hindi ko nakukuha yung sense nito. Sa totoo lang. Yung maglalagay siya ng pera sa bote ng soft drinks, tapos ibabato niya Ako, hindi ko naman pinakikialaman to, pero pilit ko inuunawa to Pilit ko inuunawa itong ginagawa ni Sardonsky dito Na ang layo-layo na sa pag-ghost hunting. Parang ang nakikita ko dito, desperate siya na makahikayat talaga ng views. Which is obviously hindi effective kasi 12K pa rin yung niya. Yung views niya. Tsaka ang dito ang problem dito sa ginagawa niya na to, delikado to Alam niyo ba do sa yung 3,000 na nilagay niya diyan? Maraming pwedeng diyan, magpatayan diyan sa hirap ng buhay. 'Di ba? Then nalaman pa na diyan sa tulay na yan naghagi si Donsky ng Mamaya mapahamak pa yung mga tao diyan, 'Di ba? Okay lang sana kung yung pera na siningit mo lang diyan sa tabi-tabi, 'di ba? Pero yung ipapaanod mo pa, risky yan magbabago ka na lang ba pag may napahamak na? Kaya ito yung pinost ko na bilang influencer kasi, ikaw, kinukonsidera ko na influencer ka dahil malawak na ang reach mo. Dapat iniisip mo rin yung ginagawa mo, Di ba? Hindi ko nakukuha yung point nito. Yung maglalagay ka ng pera dyan, then itatapon mo. Hindi ko alam parang pinalilitaw niya na may tutulungan siya tapos hindi ko nakuha yung point talaga, Paalam sa pera ko. Ayan. Salamat na guys. Ito pa, ang pa nito, ang catch pa nito. Abangan nyo to. Kung sino makakita nito. 3,000. Diba? Abangan daw kung sino daw makakakita noon, abangan. Parang alam niya na agad na may makakakuha. Well, possibly may makakuha talaga. Ang hindi ko lang paniniwalaan dito, yung kokontakin ka pa na makakakuha niyan. Unang-una,
12,000 ang nanood sa'yo, men. Imposible dyan sa 12,000 na yan, nandyan yung maghahanap niyan. Di ba? Hindi naman lahat ng makakapulot niyan subscribers mo eh. Kaya nakakapagtaka talaga na matawagan ka pa niyan kung sino makakakuha niyan. Kaya sabi sa inyo, bogus to eh. Pag ito ay halimbawa may pinalitaw siya na nakapulot nung nilagay niya sa soft drinks. Pwede naman siguro, no? Kung kakaririn nung isa sa 12,000 na nanonood diyan. Pero parang finding needle in a haystack yun eh. Dapat ang ginawa mo na lang, Sir Donsky, diyan, naglagay ka ng pera, naglagay ka din ng YouTube channel mo, tsaka Facebook page mo. 'Di ba? Para just in case na mapulot 'yan, makita yung note. Kung mapulot mo man to, please contact Donsky Gash TV sa 'di ba? Para realistic tayo, man. Pero yung ganito, baka mamaya magpapakatotoo lang ako baka mamaya pag kinuha yan, kukunin lang yung pera niyan, tapo na yung bote na yan. Hindi na Hindi na mag-aabalang i-message sa'yo eh. Kaya kaduda-duda talaga pag biglang nag-video ka na may nakakita niyan. Kaduda-duda yun, men. Kaduda-duda yun. Hindi ko naman sinabing posibleng mangyari yun, pero kaduda-duda. 'Di ba? Na I don't know, 'di ba? Buto guys, no? Ilalaglag natin dito sa tulay ng Butuan. Bye-bye. Yan. Ayun na. Bye na. 'Di ba? Maraming pwedeng nag-poverty porn ka na lang sana parang sila pugong biyahero, 'di ba? Mami-make sure mo pa talaga na makakatulong yung mo eh. Yung 3,000 mo eh. Pero wala, trip ni Donsky yan eh. Wala naman tayong magagawa dyan eh. Inulit niya pa nga uli yan, men eh. Dito sa bagong video niya, inulit niya pa uli yan eh. Di ba? So, anong nangyayari dito kasi, hindi na ghost hunting to eh. Talaga naghahangad na lang talaga siya na magkaroon ng views talaga. Ito yung sinasabi ko, no? Yung essence ng pag-ghost hunting kasi, kayo din na may kasalanan eh, kung bakit naging ganyan kapurol ang utak ng mga supporter nyo. 'Di ba? Katulad ng purol na utak na supporter mo na nakausap ko. Parang ang sa kanya, ang standard ng pag-ghost hunting, kailangan daw may makita. Boring pag walang nakita. Yes, I do get that, kahit ako din mismo, 'di ba? Pag pinanood ko rin yung video ko, boring naman talaga kasi wala naman talagang makikita eh. At saka pangit din na editing ko din. Hindi ko kasi forte yung mag-edit ng videos. Kung paano siya gawing presentable. Katulad nila Zarkaro, nila ganun. 'Di ba? Amateur pa ako diyan eh. Pero nagre-research naman ako kung matututunan kasi yan, men eh. Pero ito kasing sila Donsky tsaka sila Kuya Red na to, may head start na to ng 2 years or 3 years. Na ang nag-improve lang sa video nila, yung quality ng video, yung linaw. Pero yung style nila parehas pa rin. So, ano nangyari? Pinamihasa nila ng pinamihasa yung mga tao na kailangan may makikita doon sa video. Pag wala nakita sa video, boring na. So, dumadating ang time na pag magpapaka-legit na sila, hindi na nila kaya. Kailangan na nilang gumawa uli ng kasinungalingan uli para masustain yung pangangailangan ng mga viewers. 'Di ba? Na supposed to be, kung kayong dalawa ay nagseryoso, sa totoo lang, kung akong tatanungin nyo, hindi naman sa si Donsky wala naman talagang alam sa pag-ghost hunting to eh. Hindi, diretsanta, real talk. Sa totoo lang, wala namang yan eh. Kaya napapansin mo pagka yan ay ini-interview turo yan kay Kuya Red. Si Kuya Red naman, magaling siyang magsalita.
'Di ba? May mga ayon sa research nito, ayon sa pero minsan kasi invento din ang sinasabi eh. 'Di ba? Both of them, feeling ko, hindi naman ganoon kalawak ang nalalaman sa pag-ghost hunting talaga eh. Real talk lang. Yun ngang ghost nga, 'di ba? Yung ghost kasi Shilo. Ano yung Shilo, men? Kung silhouette man ang ibig nitong sabihin, yun nga hindi mo masabi eh kung ano yung silhouette eh. Nonsense yung yung sinasabi. Hindi ko nakikitaan ng may kaalaman ito sa sa mahanap ko pa ba yung video nung Shilo na yun? Ito ha. Just imagine 3 years ka nang nag-ghost hunting. Tapos ito. Yung kasing ghost kasi, silo lang yan siya, silo. Ibig sabihin, nag-exist siya, magpapakita, pero silo. Anong sense nung sinabi niya na yun? Kahit saan tayo makapunta, kahit sinong maunawain, malawak ang pag-iisip, hindi maintindihan na sinabi niya. Halata nag-iimbento to eh. Kahit i-search mo yung meaning ng Shilo, wala kang makikitang Shilo eh. Kasi ito, wala naman talagang alam talaga to. Ang alam lang talaga nito mameke, hindi, prove me wrong. Prove me wrong na may nalalaman talaga to. Pati nga yung yung paano nagwo-work ang REM pad, hindi niya rin alam eh. Pero ang sabi niya, pangarap niya daw talaga magkaroon ng ganon. Kung pangarap mo magkaroon ng ganon, dapat alam mo yun eh. Nire-research mo dapat yan eh. Parang ganito yan, men, pangarap kong magkaroon ng kotse. 'Di ba? Pangarap kong magkaroon ng kotse. Pag nagkaroon ka ng kotse, alam mo na dapat ang tungkol dun sa kotse. Hindi ka na tatanga-tanga pag nakakita ka na ng totoong kotse. Ito eh. 'Di ba? Maybe hindi ka pa marunong mag-drive Pero yung konsepto ng kotse, alam mo na yung dapat eh. Dahil nga pangarap mong magkaroon ng kotse, talagang inaano mo yun eh. Minamamayat-mayang research mo yun eh kung talagang pangarap mong magkaroon ng ganon. Maybe hindi ka pa marunong mag-drive kasi first time mo magkaroon nga ng kotse. Pero may masasabi ka kahit papaano eh. 'Di ba? Ang kotse ay mapapaandar yan pag ginalaw mo na yung shift niya, 'di ba? Then pagka inapakan mo na yung pedal niya ng gas, mapapahinto mo yan pagka inapakan. Basically, alam mo na kung paano i-operate kahit pa sabihin mo hindi ka pa nakakapag-drive. 'Di ba? Yung sinasabi niya kasi, pangarap niya dati magkaroon ng REM pad. Tapos, hindi niya naman alam kung paano i-discuss kung paano nagwo-work ang REM pad. Ako, hindi pa ako nakakahawak ng REM pad sa buong buhay ko. Alam ko kung paano nagwo-work ang REM pad. Pati spirit box din. Never pa rin ako nakahawak. Pero alam ko kung paano nagwo-work ang spirit box. Di ba, ito yung ito yung definition ito yung living proof. Tama ba? Or example. Ito ang perfect example ng isang fraud. Tapos ang kapal pa ng mukha nyo na mag-t-shirt na Team Donsky Gash TV, Ghost Hunter Philippines. Tapos sasabihin sa akin ng bugok na supporter neto na alam na naming fake. Putang ina, alisin nyo yung Ghost Hunters Philippines na yan. Anong use niyan? Kung alam nyo fake yan. Panloloko yan, min. Papanggap kayong Ghost Hunters Philippines tapos wala kang maisagot pagka ini-interview ka. Biruin mo yung sa Cresta del Mar, nung in-interview, isisingit niya na nag-anyong pusa daw yung, binigyan niya pa ng meaning yung, sa kawalan ng evidence niya na makuha doon. Pati yung pusa, bibigyan niya ng meaning na nagsaan yung pusa daw yung, kung ano mang meron doon. Tanginang yan. Ganun na ba kababaw yung Ghost Hunter niya? Legendary nyo na yan, men? Ano ba?
Mahiya naman kayo sa balat nyo. Tapos i-glorify nyo yan. Takot na takot kayo dyan na masaling ang feelings niyan. Kahit ikaw, ipapaliwanag ko sa'yo, ano to? Bugok na supporter nito. Anong to? No? Anong meaning niya dito? Kasi, Oh. silo lang yan siya, silo. Ibig sabihin, nag-exist siya, magpapakita, pero silo. No? Oh, Shilo daw. Ano yung Shilo? Pero may source akong may source akong nakausap na ang ibig talaga sabihin niyang Shilo ay silhouette. 'Di ba? O let's say, sige, granting na ang meaning ng Shilo niya ay silhouette. Ano ba ang silhouette, mga kababayan ko? Yung pangalan, putang ina, yung silhouette na nga lang, hindi niya naman mention na Shilo, tapos, ewan ko ba? Ano ba meaning na silhouette? Ang silhouette kasi, ganito, parang korte lang siya, men. Hindi ko pwede sabihin shadow kasi iba naman ang shadow. As silhouette, basta may korte siya. So, ganito, isa lang ang kulay niya. Silhouette. Ganyan ang itsura ng silhouette. Parang korte lang talaga, silhouette. 'Di ba? O kung yan ang batay niyang silhouette, bakit yung nakikita niyang white lady sa daan, nade-define mo na may buhok, may puting suot. Kung yun ay Shilo, yun ay silhouette. Ang layo ng description mo, men . Tapos may time pa na binabawi niya yung naka 3 million views, yung naka 3 million views daw na black lady niya, binabawi niya na yun daw, hindi niya daw sinabi na ghost yun. Pero ang description mo doon, black lady . Pag dinefine mo ang black lady, ibig sabihin ghost . Napaka, men? Tapos pahay kayo, ulul kayo. Ano buhay ito? Hindi, pinag-uusapan lang naman natin dito, yung kung paano lokohin ng mga supporter nito yung sarili nila. Pati sila, pumapayag sila magpauto dun sa idol nila. Anyway, mga kababayan ko, Pero feeling ko alam nyo na sa sarili nyo yan . Nahihiya lang kayong tanggapin na naloko kayo. 'Di ba? Kahiyaan na lang yan, men . Pero need nyong i-forgive ang sarili nyo . Need nyong tanggapin sa sarili nyo. Wala naman sa atin loko proof. Kahit ako din naman, naloko na rin ako minsan. 'Di ba? Nabudol na nga ako minsan sa online shopping . 'Di ba? Hindi naman tayo ligtas diyan sa ganyan. Nauto na rin ako diyan minsan. Sa ganyan. 'Di ba? Nagbigay na rin ako ng tiwala sa mga taong hindi dapat pagkatiwalaan. Lahat naman tayo. I'm so sure nakaranas ng mga ganyan . Wala namang super talino sa atin sa dito sa mundong 'to. Wala, lahat tayo, feeling ko lahat tayo nakaranas ng ganyan. Nagiging super bobo ka na lang kung talagang ilalaban mo pa rin yan. Yung hindi mo tanggapin sa sarili mo. Kasi sa mga bobo kasi, 'di ba, feeling nila magiging bobo sila pag tinanggap nila sa sarili nila na mali sila. Hindi . Alam ko, nakakahiya naman yun, nakakahiya talaga na anuhin sa sarili mo na denggoy ka. Pero need natin yun para ma-improve yung sarili natin . Hindi naman nakakahiyang part yun . Hindi na, akala nyo imamak ko kayo pagka halimbawa nagising kayo at iniwan nyo si Donsky? Hindi. Kayo ang mananalo dyan. Ano pakialam ko dyan? Niligtas nyo sarili nyo dyan . Pero dahil sa sobrang pride nyo, iniisip nyo siguro na pagtatawanan kayo pagka tinanggap nyo na kayo ay naloko ni Donsky. Bahala kayo. Pero ako, anong gagawin ko dyan? Yung mga lumapit ba sa akin na tinanggap nila na nagkamali sila, pinahiya ko ba dito? I'm happy for them.
Hindi na nga need i-mention kung sino yung mga yun eh. Bakit akala nyo ba walang ano? O sige, magme-mention ako ng isa dyan, ano? Magme-mention ako ng isa dyan. Pero hindi ko naman ipapahiya. Si Southerns lang, di ba? Supporter siya ni Donsky dati. Nakita ko naman yung ano niya, bakit credit ba sa akin yun? Eh siya yung nakapag-isip nun na kumawala kay Donsky. Kasi naranasan siya na mismo yung nagtanong kay Donsky. Pinagbintangan na agad siya na bata ko daw siya, si Southerns lang. Tignan mo kung gaano kahina ang ulo nitong idol nyo. Pagka against na sa kanya, ibig sabihin bata ko na daw. Ano kinalaman ko dyan? Di ba? So meaning, pagkakaaway ko, bata mo na rin. Tangang supporter ni Donsky, bata na rin pala kayo ni Donsky. Kasi black and white ang utak ng idol nyo eh. Hindi kayo pwede magtanong eh. Pag nagtanong kayo, kaaway nyo na agad. 'Di ba? Parang si FLM bibigyan ko kayo ng example. Napunta na naman kay FLM no. 'Di ba? Dito kasi natawa kasi ako dito. Pagka hindi na kayang sagutin ni FLM ang tanong mambablock. Kasi 'di ba, pinagyayabang ni FLM na siya daw ay ipinanganak daw na super yaman. Ito may nagtanong kay FLM. Basic lang naman yung tanong pinanganak siya super yaman. Ang tinatanong nitong Ronald the Burping Priest na to, idol, saan po kayo nag-college? Pangbabash ba yung tanong na yon? Hindi, bago ko i-play to, pambabash ba yung tanong na yon ng idol kung saan kayo nag-college? Hindi naman, di ba? Pero dahil guilty tong kumag na to, tinaman sinabi niya. Ito Ronald Burping Priest. Priest ka ba? Priest ka pala. Alis ka muna sa channel ko. Gawa ka uli ng bagong channel. Diba? Binablock niya agad, men. Ganyan ang mentality ng mga taong sinungaling. Na hindi nila mailulusot ang sarili nila. Ang tanging paraan na lang, kung hindi mo kayang sagutin, i-block mo. Well, yung pagbablock kasi pagbablock, may tool kasi yan may purpose yan kung bakit ginawa yung pagbablock. Pero hindi mo dapat gawing kasangkapan yan sa kaduwagan. 'Di ba? Pero kung ikaw ay pinipersonal na, halimbawa, pwede mo i-block yan kung walang kakwenta-kwenta naman yung sinasabi sa'yo. Yung halimbawa, sasabihin kay FLM, ang pangit-pangit mo, tangina mo. 'Di ba? Yung mga ganong ang pangit-pangit, yung mga walang kwentang comment, yung basta, alam niyo yung mga ganong bagay, yun dapat ng mga binablock. Pero yung valid na tanong na ganito, idol, asan po kayo nag-college? Diba? Yan din ang pinagtataka ko, men Yan din ang pinagtataka ko Doon sa channel ni Donsky Sinungaling. Sa channel ni Donsky Sinungaling, merong saan ba yan? Makikita pa ba dito? Merong naghahasik ang lagim doon na peking Bungo TV. Ba't di makita yung wala, hindi makita yung photo Papakita ko sana sa inyo. Ito. Ito. 'Di ba? Dito mahuhuli mo fake to Dito sa na to, may Bungo TV doon na sige lang, panoorin natin, baka script pa naman tong puta. 'Di ba nagmumura doon? Yung mga comment nito, walang kakwenta-kwenta itong peking Bungo TV. 'Di ba? Walang kakwenta-kwenta. Kilala ng lahat, pag ako pupunta diyan, may sense yung tanong ko. Naalala ko nung time na yung tinitira niya si Sir Ed Caluwag, pumunta ako doon, nag-comment ako doon ng valid na question. Binlock nila ako. 'Di ba? Ang question ko noon, paano ko napatunayan ko, sir, na yung tinutukoy mong black lady doon ay multo ang palabas mo? Binlock ako ni Boy Balud doon. Pero nagtataka kayo,
pag ganito, kabastos ang naka-black-black, hindi nila binablock yung peking Bungo TV na yan. Kasi gusto nga nilang palabasin na ako ay bastos doon. Di ba? Hindi nila binablock yan. Ilang beses nagko-comment yan, men. Doon. Samantalang ako, valid ang question ko, bablock. Di ba? Hindi ko naiintindihan yung ganyan eh. Anyway, naparami na yung kwentuhan natin ngayong linggo. Maraming salamat po sa lahat. Yan lang po. Bye-bye. Abrupt ba yung pag Hindi, wala na ako sabihin. Ito lang, yun lang pinopoint out ko kasi. Sige na, 1 oras na ako. Yeah. Bye-bye. Bungo TV, tagapagbunyag ng kasinungalingan sa mga maling impormasyon. Siya'y di papayag na maipanalo ng dilim ng kaharian. Debug ka sa salin ng musika. Siya'y humuhubog sa katotohanan. Siya'y nagpapatunay, walang titibag, di uurong. Bungo TV, naglalakbay sa daang pinaikot. Hanapin ang katotohanan sa bawat kwento na inilalabas na manipulasyon. Sa kanyang kwarto siya'y nagmamasid sa mga paandar na baluktot. Siya'y nagpapahid, maliwanag ang bituin ng katwiran. Tinatapak-tapakan bawat kasinungalingan. Bungo TV, tagapagtanggol ng katwiran sa ilalim ng ambon sa dilim na kaharian. Isang salubusang ngalang sa'yo'y alay sa pagtatanggol na patotohanan. Patuloy na itinatanong lang pagod, walang palyang. Napakatat ka sa iyong misyon, kami kasama sa bawat hakbang, sa bawat laban. Sa katotohanan, ikaw ang aming sandigan. Bungo TV, patuloy kang magingin sa bawat sulok ng ating bayan. Ang ilaw mo'y magpatuloy, ang katotohanan ay may palaganap. Walang upay, walang katapusan. Tinatapak-tapakan bawat kasinungalingan. Walang humpay, walang katapusan. Bungo TV, tagapagtanggol ng katwiran sa ilalim ng ambon sa dilim na kaharian. Isang salubusang ngalang sa'yo'y alay sa pagtatanggol